testing on the highway. So this is Jaos battle. Wait, in fairness, I'm looking at the yellow line on the... Oh. Yeah, exactly. That's what I'm saying. Like the yellow line on the iPhone, you know, where it's like, it shows you the calibration. It's very steady, B. Wow. I am so impressed. Nice. Good choice. I love it. Good choice. And we still have the same coils, right? No. Different coils. Oh, sorry. Jaos, like all the way. Jaos all the way. Good choice. Fist bump. That's crazy. It's crazy. I'm so happy. Upwards. So 3 Okay. ang tubangan din. I think 5 ang likod. Nakapani ra kinaga diri. So ano po na dito? So 5 clips ang likod. Ilahi ra namo siya bro. Excuse, oh my god. Eh, kisa. Pag wala kong bahay. Sige, pag normal light, and then fog lights, and then baha alone. Baha, damn. Headlight and fog light, and then baha alone. Damn. Baha alone, and then high beam, fog light, and baha. Hayaga, uy. Baha. Add up sa lights ba? Tsagayag. Sana nakalilang taong sa alam pag-ibigay. Hey guys! Okay, eto na. Tapos na. Ayan o. Another setup. Ayan. Okay. So, magchika ka na, Bobby. Bakit ka nagpalit ulit ng... Ano ba pinalit mo? Shocks, wheels, and then I added lights. Tapos? Yan lang. Ba't pinalitan mo? Ba't pinalitan mo? Well, number one sa shocks. Cause nung una, di ko siya nagustuhan. Yung ride ng... Actually, yung Ironman, sobrang ganda. Gusto ko yung ride ng Ironman. Kaso pinalitan ko siya ng Bilstein. Nung nagpalit ako ng Bilstein, hindi ko na masyadong feel kasi medyo soft yung coils. Tapos yung shocks ko parang degressive ata yun. Not that expert Pero parang di siya maganda yung ride. Parang super bouncy. Pag nasa highway kami, medyo bouncy siya. Oo, tapos? So, parang si Yuyan, di niya nagustuhan. So sabi niya, bumili ka ng ibang shocks. Oh, hindi ko sinabi yan. Crazy. Hindi, ano kasi, dati, gustong-gusto ko yung yung Ironman na foam cell ati yun. Nitro gas. Ayan, so, yun nga sinabi ko, gustong-gusto ko dati yung foam cell. Hindi, sorry, nitro gas nga. Ironman na nitro gas, tsaka yung coils, Ironman din. Ironman lahat. Ironman lahat. Gustong-gusto ko yung ride. Tapos, eto, pinalitan ng Bilstein, yung shocks. Yung shocks. Ayaw na ayaw ko kasi pag may mga pothole, parang ang harsh niya. Tapos masakit yung yung likod ng ulo ko. Pero sa off-road, nung pumunta kami ng super light, parang yung road. Medyo bumpy. Medyo bumpy yung road. Ang ganda, like super nagustuhan ko talaga siya. Pero pagdating sa highway, medyo bouncy siya. Hindi, medyo bouncy talaga. Bouncy, parang ang tagtag talaga. Sobrang tagtag. Tapos sabi ko sa kanya, ayoko na sasakyan natin. Hindi ko na gagamitin. Hi! Sorry na putol yung unang shots namin kasi naubusan ng battery. Kaso, okay lang kasi nagpalit na naman ng... Tires! New tires! Oo. So, ano ba pinalit natin, babe? Falken Wildpeak 83W. Ano yung dati? BF Goodrich KO2. Okay. Alright, so why did you change the tires? Gusto ko lang. Totoo, ano? Sabi mo yung mga vibration, di ba? May na-feel akong... Well, di naman grabe, pero may na-feel akong vibration. I think it's because of the 10 ply. Parang mas matigas yung BF Goodrich.
And nung nabasa ko BF Goodrich versus Falcon na Wild Peak, ang daming nagsasabi na if for daily use daw, mas maganda yung Wild Peak. So, gusto ko i-try. Kasi itong model na to, phase out na. So, may bago na ngayon, 84W. Mas mahal siya. Pero ito, ba't yun yung kinuha natin? wala pang stock. Ay, okay. Wala pang stock. Gusto ko yung bago. Ito, last piece ng Ken's Garage. So, kinuha ko na. Okay. So, ilang ply ba ito, ba? 6 ply ata. Di ko alam eh. Alam ko yung 6 ply siya. Alam ko yung sa toilet So, paper lang. Softer siya compared to BF Goodrich. Okay. And then, grabe yung ride, nag-iba talaga. Oh, tapos iniba mo yung tuning, 'di ba? Kasi yung ano namin, yung shocks, tama ba yung shocks? Yung shocks namin, pwede mo i-tune. Ano siya, adjustable. It's 14-way adjustable, yung Jaos. And pag gusto mo matigas yung ride, parang gusto mo firm, gusto mo high speed na walang body roll, you can set it up to parang Set it higher, you set it mean. higher. So, if you set it lower and then ano siya, 'di ba? Softer. Softer Tama siya. ba? Oh, 'di ba? May nilalearn ako. I keep So actually, it in mind. ang ganda ng pag-tune ng Ken's Garage sa shocks. Pero nung nag-ride ako, parang gusto ko mag-try. So nag-try ako, nag-adjust nag-experiment siya. Experiment ako. So after nung na-experiment ako, nung naka-BF Goodrich ako, nakalagay ako to 6 kasi 14 siya. So the higher, parang mas matigas. Tapos yung if lower siya, softer siya. So nilagay ko siya from 3, nilagay ko siya to 6. Ang ganda nung ride. Parang firm siya pero hindi siya harsh. So parang dito tayo kasi Maraming tao. firm siya pero hindi siya harsh. Hindi siya matagtag. Perfect lang. Gusto ko talaga siya. Pero nung nagpalit ako ng tires, parang sobrang soft ng tires na weird. Parang medyo nung drop niya parang parang drop talaga. So kanina, in-adjustan ko lang ng one. So one lower down ako. Ngayon, perfect yung ride. Ang ganda. The best. Di ba hindi mo dapat sinasabi yun? Kasi secret yun, yung tuning. Hindi. Sabi niya sa akin, hindi mo dapat sabihin kasi secret yung tuning. Secret recipe. Secret recipe daw, sabi niya. Crazy. Okay, eto. I-list mo exactly anong mga bago. So, ano dati, ano yung mga bago na, components. Sige. So, nung dati, yung first vlog namin, nakita nyo before, naka-Ironman, lahat. Ironman lahat. Yung nitro gas, yung coils, tapos naka-BF Goodrich, tapos naka-KMC, yung mags, KMC Lobo. Gustong-gusto ko yung ride nun, kaso parang, di ako makontento. So, nag-try ako ng ibang shocks. Nilagyan ko siya ng Bilstein. Ironman coils pa rin. Nilagyan ko siya ng Bilstein 5100. Ayaw ni Yuyan yung ride. So, sabi niya, hindi, sige, magpalit ka ng ibang shocks. Hindi ko yun sinabi, siya lang nun. Crazy. Feeling ko yun bait yun. Ginawa niya on purpose para makuha niya yung gusto niya talaga na mas expensive. Actually, yung other shocks na option ko, Foam Cell Pro. Problema, parang di siya bagay for us because usually yung Foam Cell Pro for off-road talaga, yung super heavy yung rig, naka-overlanding rig, parang ganun. Ako, mostly highway kami, naglo-long ride, tapos yung Foam Cell Pro parang overkill siya. So, we decided na what if i-try namin yung Jaos. But never pa ako nakakita ng 4x2 na Terra na nakalagay na Jaos. So, parang sugal talaga siya. Parang, it's first time to na maglagay. Parang ganun. Pero, ang ganda. Ang ganda nung kalabasan niya. Tapos, di ba, yung lights, dinagdagan mo ng lights. Yes, we added Baja Squadron Sport. Hindi siya for highway use, pero pag nasa gabi kami, naglo-long drive, siguro mga after midnight na, mga 1 AM, siguro wala na namang mga parang walang traffic na so hindi na marami yung nakakasalubong namin sa daan. So i-on namin siya, tapos pag may makakasalubong ka, off mo lang. Oo. Ano yan? Safety. Oo. Ang tawag doon, road etiquette. Tapos, and then I added one more light,
better than stock. Yung fog light ko, pinalitan ko lang ng better than stock. So, 5,000 pesos. And I think plus pag may installation fee. So, yun. Maganda. Super gusto. Parang yung setup na to, more on, ano siya, functionality. So, sa ride, comfort, kung saan ko siya gagamitin yung kotse. Yung tires ko now is for mostly, actually all-terrain siya, pero sobrang ganda ng ride niya sa highway. So, yun. Yung mags, ano lang, aesthetics lang. Gustong gusto ko yung mags na method MR314. That's why yun yung napili ko. Pag may race sana, naka-race, pero walang race for this specific ano eh. Akala ko meron na. Tagal pa. Yung race 57 DRX, di pa siya lumabas. Okay. So, B, sabihin mo nga, tell me, yung totoo, how much talaga each one? Kasi hindi niya sinasabi sa akin. Nasa-surprise na lang akong na ang laki na pala ng gastos. Sige, how much yung shocks? Yung shocks with coils na, it's 90K. And then, yung Mahal. Baja Squadron Sport, it's 20K. Yung lights yun, di Yung ba? lights, plus may bracket siya. So, around 5,000 siguro yung bracket. Yung fog Plus light? installation. Yung fog light, 5,000 pesos. And I think 5,500 siya with installation fee. And the mags, I think it's 70K siya. Yung apat na Yung yun. apat. Yung apat. Tapos nagpalit ka ng lug nuts, di ba? Kasi grabe yung Yeah, rust ng nagpalit ako lug ng nuts lug nuts. namin. Ano siya? May kalawang na siya. So, mura lang naman. So, kaya pinalitan ko na lang. Instead of repaint. Actually, we can do a repaint sana sa lug nuts. Pero, mura lang siya. So, pinalitan ko na lang siya ng bago. Tapos yung mismong tires. And then, for the tires, naka-sale siya. Because, I think, dahil may bagong model. So, yung old model yung kinuha ko. So, I forgot how much. Nasa 50,000 plus ata. Yung 4 na naka-sale. Okay. Pero pag di siya naka-sale, I think nasa 18K isa. Okay. Oh, so, yun. Super happy ako sa setup. And Tapos pero tapos may mga ano pa yun, mga fee pa sa pag like mountain tires, etc. Hindi na naman May i-add sa cost, but yun yung actual cost ng mga mismong components. Ano pa ba? Meron pa bang kulang? Wala na. Borla exhaust. Gusto ko mag-Borla, Gusto mag-full niya exhaust. magpa-remap. Full exhaust and then remap. Yun siguro next. Pero last na yun. Sabi I'm super niya, happy with the last na setup. yung last na yung before nito. Scammer talaga. Tapos yun, thank you sa Ken's Garage. Sabihin mo thank you. Thank you, Ken's Garage, for always catering me. Kahit Palagi siyang andun, bumabalik-balik. sobrang annoying ko. Nagpapalit ng shocks. Like, ito, hindi ko feel to. Multiple Ito, times. gusto ko to. But now, super satisfied. So, thank you. Kasi, yun, parang kinater lahat ng gusto kong gawin. Amazing, amazing. Tapos ako, super happy din ako kasi, maganda na yung ride. Di ko masyadong alam yung mga pinagsasabi niya. Palagi siyang nagchichika sa akin, pero hindi ko masyadong naiintindihan. I try my best. Pero yun lang, nag-trust lang ako sa kanya, sa mga choices niya. Kasi grabe siya mag-research. He reads like so many articles, goes through mga forum, nanonood siya ng kahit anong mga video. So, grabe talaga yung pag-research niya. So, trusted him with it and it's very good. Yun lang. If you guys have mga question, lagay niyo lang sa comments. More upgrade soon. Uy! Crazy. More upgrades. Thank you for watching our vlog.